Infinix GT20 Pro or Tecno Camon 30 Pro 5G. Alin nga ba sa dalawang cellphone na to yung mas sulit bilhin? At alin yung mas okay sa gaming at pang overall na rin? Gimmick lang ba talaga yung mga gaming phones? So, sa video na to makikita natin yung comparison ng dalawa. At sana makatulong to para mapag-decide kayo. Sa display, pareha silang naka-AMOLED at 144Hz na refresh rate. Pareha silang 6.78 inches. Medyo nagkatalo lang sa PPI kung saan lamang lang ng 2 points itong si GT20 Pro. Pagdating naman sa TSR o touch sampling rate, mas pumapabor ako dito kay GT20 Pro dahil 360Hz na siya. Ibig sabihin, mas maganda yung register ng pag-touch natin pag naglalaro tayo. Samantalang ito namang si Camon 30 Pro 5G ay naka-true tone display. Ibig sabihin, mas true to life yung nakikita nating images or video dito sa display. Tingnan naman sa kanilang processor, parehas na parehas lang naman talaga sila. Parehas sila naka-Dimensity 8200 Ultra. Pero yun nga lang, nagkaroon lang ng pagkakaiba sa Antutu points kung saan mas mataas itong si Infinix GT20 Pro. In real life usage, parang hindi mo rin ito masyadong mararamdaman. Pero good thing na mas mataas siya kahit pa paano kay Tecno Camon 30 Pro 5G. Pagdating naman sa software updates, mas reliable si Camon 30 Pro 5G dahil meron siyang initial na statement na mas reliable o dire-diretso yung kanyang pagpapadala ng software updates. Samantalang si Infinix GT20 Pro ay merong bug recently. Pareha silang 12 gigs of RAM na pwede pang expand through memfusion. Sa camera, medyo malaki yung gap dito. Parehas naman silang maganda pero mas maganda lang talaga itong si Camon 30 Pro 5G. On paper, sa main sensor, mukhang mas okay itong si GT20 Pro kasi 108 megapixels na siya. Pero, ang kanyang kakumpetensya kasi ay 50 megapixel na mayroong Sony IMX na sensor. Granted, Samsung HM6 nga yung sensor niya pero mas maganda pa rin pagdating sa camera sensor itong si Sony. Dagdag mo pa na naka 50 megapixel telephoto lens itong si Tecno Camon 30 Pro 5G at may magandang front facing camera na 50 megapixel. Samantalang itong si GT20 Pro ay naka 2 megapixel macro and 2 megapixel depth lang. In short, yung 108 megapixel lang talaga yung maganda dun sa camera nitong si GT20 Pro kumpara kay Tecno. Pagdating sa audio quality, tabla lang naman yung dalawa na to. Yes, granted, naka-tune by JBL yung ating Infinix 20 Pro, pero tuned lang po ito. Hindi ibig sabihin na yung kanyang speaker ay mismong JBL yung gumawa. So, para silang dual speaker and pares namang okay yung kanilang sound quality. Pagdating sa battery and charging, pares na pares lang naman sila maliban sa 70 watts fast charging nitong si Tecno Camon 35G. Pero pares naman silang mayroong bypass charging kaya okay na din. Yun nga lang, mas mabilis lang talaga makapuno itong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Tingnan mo sa design. Mahahati na lang yung opinion natin dito. Yung iba na gamers talaga gusto nila yung design ni GT20 Pro kasi meron itong LED light sa likod. Samantalang yung iba naman mas gusto nila yung aesthetic and elegant looking na Camon 30 Pro 5G. Personally, mas gusto ko yung design ni Camon. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Alin na mas maganda pagdating sa design? Kasi medyo subjective yung topic na to. Pagdating sa pricing, mas lamang na 1,000 itong si GT20 Pro sa kanyang original retail price. Kaya lang, ngayon kasi ay napakadaming sale na kaya almost same price lang sila. Sa packaging naman, itong si Infinix GT20 Pro ay may kasamang additional case at fan cooler. Pero limited edition lang to, so hindi palagi meron. Pero good thing na meron pa din kapag merong mga sales. Kayo, sa tingin nyo, ano yung pipiliin nyo? Ako kasi, para sa akin, mas pipiliin ko itong si Camon 30 Pro 5G dahil mahilig ako sa photography and videography. Pagdating kasi sa performance, halos the same lang talaga sila. And mas lamang pa nga pagdating sa charging speed, itong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Ang magiging bentahe lang nitong ni Infinix 20 Pro is yung kanyang design na maganda siya talaga, pang gaming aesthetics talaga, and mas maganda yung kanyang touch sampling rate. Nag-search na din kasi ako kung ano yung touch sampling rate nitong ni Tecno Camon 30 Pro 5G and wala naman akong makita na similar doon kay Infinix. So, pwede nating assume na 240Hz lang siya compared sa 360 nitong si Infinix GT20 Pro. Maganda lang itong si GT20 Pro kasi talagang pang gaming talaga yung kanyang bundle dahil meron tong phone cooler and meron din naman siyang
additional case. So, talagang mababago na lang yung preference nyo. Pero pagdating talaga sa performance, masasabi ko na medyo scam yung mga gaming phones. Kasi kaya din naman 'tong tapatan ng ibang phones, yun nga lang, wala lang sila nung additional features. Kung bibilin ko ba yung GT20 Pro kumpara sa Camon 30 Pro 5G, siguro hindi. Mas gusto ko talaga si Camon 30 Pro 5G. Pero kayo, sa mga gamers, masa-suggest ko talaga, maganda naman talaga itong si GT20 Pro 5G. Medyo mag-ingat lang kayo dahil may mga balita na nagkakaproblema sa software o medyo buggy or laggy yung system update ngayon ni Infinix. So yun lang naman, sana nakatulong 'to, and sana 'pag nakabili kayo ng unit, maabutan niyo siya dun sa sale price kasi malaki-laki din yung discount. So sa mga gustong magpa-compare o magkaroon ng comparison, kung nahihirapan ba kayo mamili ng phones or gadgets, puwede kayong mag-comment diyan para makatulong din ako kahit papaano. So yun lang, sana, nagustuhan niyo, follow and share niyo na din kung, nagustuhan niyo yung video. So ayun, salamat. Kita-kits tayo sa next video.